Okay, may panonoorin na naman po tayo. Ito'y galing po sa ating Balitang Pinoy TV. Nasa description niyan, subscribe niyan dahil nag-a-attend po yan ng balita patungkol po sa Pilipinas nating mahal. At nandiyan po si Sir Badong upang magsalita, magkomento patungkol po sa nangyayari. At syempre, gagawan na rin natin ito ng opinion. Samahan niyo po ako. Ano kayang meron dito, mga kapatid? Ang title kasi niya is Breaking News ngayon, just now, nagulantang ang lahat BBBM updates kay Tatay Diggs sa ICC Netherlands. Ano pa sa palagay niyo? Ano pa talaga ang totoo? Makakauwi pa ba ang ating mahal na dating Pangulo? Or stay na lang siya doon? Kaso ang sabi naman ng ating Pangulong Duterte, pero mga oras, pwede na, di ba, na mabawian siya, pero gusto niya sana sa Pilipinas. Grabe, no? Sige, panoorin natin to mga kapatid. Ako, nasasaktan pa rin ako. Di ba? Walang pilitan eh. Kasi kung ano man ang gusto mo, kinikilala mo ba ang ICC o hindi? Kung hindi mo siya kinikilala, bakit mo siya isa-surrender? Sabi niyo, surrender yung ginawa kay Tatay Digong. Eh. Hindi mo pwedeng isurrender ang isang tao sa hindi mo kinikilalang entity. Ngayon, kung kinikilala mo naman yung ICC, bakit hindi mo sinunod yung sinasabi ng ICC? Nadalhin siya sa local court. Narito. Sino ba nagsabi nun? Hindi ko lang alam kung totoo, no? Hindi na raw pwedeng bawiin si Tatay Digong kasi nga, wala naman daw tayong jurisdiction sa ICC. Sino ba nagsabi nun? Meron ba nun? Ang kengko yan, no? Balitang Pinoy TV. Ayusin natin yung lights natin. Bakit parang, taglit lang. Ayusin natin yung lights. Wishlist yan ni Tatay Digong, pero malaki po talaga yung chance niya. Ayon po sa sinasabi nitong kanyang attorney. Sana magkatotoo, no? Sana po magkatotoo. Kasi talagang grabe po yung ginawa kay Tatay Digong. Hindi po makatarungan. Okay, pero sa local front po, may guest po. Actually, dapat ito sa bilyonaryo, mag-debate po yung kanilang pinorma, no? Debate po ni Justice Adolf Ascuña at saka po ni Laila de Lima, no? Siyempre pagtatanggol ni Laila de Lima. Tanong niyo po kung sinong hindi sumipot, si Laila de Lima. No? Di ba? Ayan ang sinasabi natin eh. Pagka talagang magagaling yung katapat, hindi niyo naman tinatapatan. Dakdak ng dakdak. Ito na pagkakataon mo na ipagtanggol yung natama. No? Dilima. Pagkakataon mo nang ipagtanggol yung pagiging tama ng pagdakip kay Tatay Digong, hindi mo pa ginawa. Wala ka na makakatwiran. Pinagdidebate sila. Sa pagkakalam ko kasi magkalaban sila eh. So, ba't pa siya magsasalita kung alam niya nang yung kinaayawan niya or ayaw niyang tao, nandoon na, ba't pa siya magsasalita, no? Kahit alam niya, siguro lang base lang sa aking opinion, siguro kahit alam niyang mali, ba't pa ako magsasalita dyan? Basta ang alam ko, parang nakapaghiganti na ako. Opinion lang opinion lang. Lalamunin ng buhay si Dilima eh. Alam niyo po, yung mga katwiran po kasi nila, parang si Auntie Claire, wala pong katotoran yung mga katwiran nila at binisto po sila, no? Maganda po paliwanag. Please bear with me, no? Ipapaliwanag po natin ng naayon po sa ating pag-intindi sa ating mga non-lawyers. Okay. Simple lang po yung sinasabi. Kinakatwiran po lagi ng mga nagsampa ng reklamo sa ICC. Nakasama yan sila Laila de Lima, sila Antonio Trillanes, at kung sino pa itong mga Makabayan Black. No? Silang mga nagsampa ng reklamo, lagi nilang sinasabi na hindi totoo na walang jurisdiction ng ICC. In fact, nagpasya yung Supreme Court na sa panahon na tayo ay miyembro pa ng ICC, mayroon silang jurisdiction. Yan po yung kung bakit wag na tayo magplastikan, nakipagtulungan tong gobyerno na to. Yan ay lumabas sa hearing ni Amy Marcos. Oo, lalo yung pangalawa, talagang ang daming niyan nilabas. Hindi po namin inimbento yan. Yan po ay lumabas sa hearing ni Amy Marcos na nakipagtulungan talaga yung gobyerno sa ICC. Okay. Nakipagtulungan din ng gobyerno at pinagmamalaki ni Marcos sa Interpol. Para madakip si Tatay Digong. Ano naman yung basehan ng Interpol? Yung ICC warrant of arrest. Malinaw po dati pinangangatwiran natin na dapat hindi nyo kinilala yung Interpol kasi kaya ang Interpol kung ano-ano lang po paliwanag eh. Pero kasi ang base lang din sa aking pagkakaintindi at opinion,
dahil nga walang jurisdiction si ICC sa Pilipinas, dinaan daw di umano ni ICC sa Interpol. Sa si Interpol naman ang kukuha kay Pangulong Duterte. Ganun ang nangyari. So parang ano kami, parang tinatanga-tanga mo naman ng gobyerno. Ay ang mga tao. Bakit? ICC pa rin ang bagsak eh. Nililitis pa rin doon ang ating Tatay Digong. So ibig sabihin, kahit walang jurisdiction ng ICC, pwede palang maging tulay ang Interpol para lamang makuha ang Tatay Digong. Eh di wala rin. Ang sa akin lang, sana hindi pinayagan. Kasi ang dahilan nito ni Interpol, ibabato rin pala sa ICC. Eh ano bang nakikita natin ngayon? ICC. Hindi naman Interpol. Yun lamang ang pagkakaunawa ko dyan. Siguro sa mga ibang taga-kabila, baka medyo makitid ang utak ko. Pero sa mas nakakaunawang mga subscriber ko na sumusuporta po sa ating Tatay Digong, nakikita nyo naman, sino ba nag-aano doon? Saan ba hinihiring? Di ba sa ICC? Hindi naman sa Interpol? Kahit walang jurisdiction? O ngayon, sinasabi ata ng iba, may naririnig tayo na hindi na pwedeng kunin si Tatay Digong kasi wala naman daw jurisdiction sa ICC. Nye! Eh di idaan ulit sa Interpol. Kung naging tulay si Interpol papunta doon, eh di gawin yung tulay pabalik. Wala lang, naisip ko lang, di ba? Wala na raw magagawa. Grabe. Ganon kalakas si Tatay Digong. Kailangan nilang ipunta pa sa ICC para lang sa mga sarili nilang kapakanan. Base lang yan sa aking opinion ha. Kasi kung talagang gusto mong kasuhan itong Tatay Digong natin, eh, mayroon naman tayong Pilipinas. Sinasabi mo bang hindi kaya ng Pilipinas nahulihin si Tatay Digong? Di ba? Bakit dun pa? Men! Ibang uri talaga magpaliwanag yung mga Supreme Court Justice. That's why they became Supreme Court Justices, no? Dahil sa husay po nila. No, hindi po sila nadadaan sa sa yung bugso lang ng damdamin. Tignan niyo po paliwanag ni Adolf Ascuña. Tuloy na natin mga kapatid. Ang tanong na legal ba yung ICC? Warrant of arrest? Ang sabi niya, kung ang pagbabatayan natin yung sinasabi ng ICC at yung kinakatwiran ng mga para sa akin, sarili kong opinion, illegal yung ginawa nilang pag-aresto. Pero kung para sa kanila, tama yung ginawa nila, nye! Yan lang ang reaction ko doon. Ng mga nagsampa ng reklamo diyan na may legal pa yung jurisdiction ng ICC. Tandaan nyo legal pa yung jurisdiction ng ICC habang miyembro pa tayo. O di parang nakakasyak, no? Ano ba naman to? Yan nga yung pinaglalaban natin, kaya nga tayo kumalas, etc. Pero easy lang kayo, cool lang kayo, maganda tong paliwanag. Meron din daw tayo na obligasyon sa Interpol. Katulad po ng laging pinapaliwanag ng gobyerno ni BBM. Sino man na magsalita? Si Anticler man, DOJ man, pwera si Solgen. Alam ni Solgen ang totoo. Okay. So kung ganun, may dalawang tratado, dalawang kasunduan ng Pilipinas na kinikilala. Yung kasunduan natin o Rome Statute sa pagtatatag ng ICC, nakabilang tayo originally, nasakop tayo hanggang sa tayo ay bumaklas. Okay. So, yun ba? May basis ba yung ICC doon? Yung kaso ba ni Duterte hanggang doon lang tayo sa bumaklas? Opo. O yun pala, may basis pala yung warrant of arrest Correct, sabi ni, may basis. Legal ba yung warrant of arrest? Legal. Pakinggan nyo lang po muna, wag muna kayo mag-react. Kahit iko muna natin kasi importante po to Okay. Kung legal po, kung legal po yung warrant of arrest, di legal din po yung pagkaka-aresto. Okay. Ang ibig sabihin, kung ang pinagbatayan po natin, sabi ni Ascuña, justice po to, kung ang pinagbatayan po natin, kung ang pinagbatayan ng pagkakaso kay Duterte ay yung mga nagawa niya nung miyembro pa tayo ng ICC at saka yung pagkakadakip sa kanya ay noong pagtalima sa kasunduan natin sa Interpol, legal po yun, pati yung pagkakaresto. Teka ba dong? Pucha, kanina ka pa sabi na legal. Di, talo pala tayo dyan sa paliwanag. But wait, there's more. Di ba? Ano ngayon yung kinakatwiran? Di ba? Malinaw yun Sa Rome Statute,
na sinasabi nila na nireklamo lang naman namin sa ICC yung miyembro pa tayo eh. Pag yun po ang batayan, tsaka nakipagtulungan kami sa Interpol kasi may kasunduan tayo, may treaty tayo sa Interpol eh. Di ba? Okay. So okay yun. Valid daw yun. Legal daw yung warrant of arrest. Ngayon, ang tanong, bakit hindi natin hinarap sa local court pagkahuli kay Tatay Digong? Di ba? Bakit nung hinuli si Tatay Digong, hindi natin hinarap sa local court at diniretso na natin sa ICC? Ano po paliwanag nila dyan? Hindi naman natin kinikilala yung rules ng 59 ng Rome Statute eh. Dahil hindi na tayo miyembro ng ICC. Tignan nyo. Ito po ang paliwanag ni Ascuña na maliwanag, no? Okay. Pag kinikilala mo yung tratado, hindi po pwedeng may kondisyon. It's either kinikilala mo ng buo. Hindi mo pwedeng sabihin na ang basehan ng pagkakaresto kay Tatay Digong ay Rome Statute, ICC, pero yung rules mismo ng ICC hindi mo susundin dahil hindi na tayo miyembro. Hindi po ganun yun. Wala kayong lusot. Lumabag kayo sa batas. Okay. Ang pagsunod sa tratado, susundin mo yung laman, kung sinasabi mong sinusunod mo yung tratado, susundin mo yung lahat. Hindi po pwedeng, etong article lang na to. Article 1 to 19 lang ang susundin ko, pero yung article 20 to 59, hindi ko susundin. Hindi po pwede yung half-baked. Kung kinikilala mo yan yung basehan mo, kaya legal yung pag-aresto, kilalanin mo yung mga nilalaman. Ano yung sinasabi? Pag nanghuli ka, ayon sa Rome Statute, ihaharap mo siya sa local court ayon sa Rome Statute. Hindi mo po pwedeng sabihin na pinahuli namin yan ayon sa Rome Statute, pero hindi namin kinikilala ang Rome Statute dahil tayo ay hindi na miyembro ng ICC. Kaya sabi ko, ang conclusion niya, therefore may paglabag. Ngayon, kung sinasabi natin na hindi natin kinikilala yung tratado, bakit natin isusuko si Tatay Digong kung hindi natin kinikilala? Oo nga. Hindi mo pala pwedeng isuko ang isang tao sa isang entity na hindi mo kinikilala yung tratado. Kasi po, ang pagbibigay ng mamamayan, bago mo ibigay ang mamamayan, dalawang kaparaanan lang, extradition at surrender. Hindi po extradition kasi walang korte nagsabi. Surrender ba? Kung hindi mo kinikilala yung tratado, paano mo iso-surrender? Wala pong lusot, lagi pong may paglabag. Kung kinikilala mo yung tratado, dapat buo. Hindi po pwedeng kinikilala ko lang yung kalahati lang. Surrender ang ginamit, tapos sasabihin mo na, kung surrender po ang ginamit, tapos sasabihin mo na, hindi natin kinikilala yung pinag-surrenderan. Paano mo iso-surrender kung hindi mo kinikilala? So kinikilala mo yung tratado, kaya mo sinusurrender. Kinikilala mo yung Rome Statute, kaya mo sinusurrender. Sabi sa Rome Statute, dalhin mo sa local court eh. So ang konklusyon ng Chief Justice, maliwanag na may paglabag sa ginawa nila kay Tatay Digong. Either way, sabihin mo hindi na kinakilala yung ICC, hindi na natin kinikilala, bakit mo isusuko sa hindi mo kinikilala? Kung kinikilala mo yung ICC, sasabihin nyo, kinikilala natin yan dahil nakalagay sa rules ng ICC, kinikilala natin sila hanggang dun sa tayo ay umalis, yun po yung laman ng ICC. Kaya mo sinasabi yan. Parang ganun yung sinasabi ni Justice eh. Kaya mo sinasabi yan, kinukot mo yung ICC na may jurisdiction sa iyo yung ICC hanggat ikaw ay hindi pa hanggat doon sa panahon na ikaw ay kumalas na. Sino yung kinukot mo? ICC. Hindi mo pwedeng i-quote yung ICC tapos baliwalain yung rules ng ICC. Kinukot mo siya, kaya mo dinadakip si Duterte. Samantalang hindi mo kikilalanin siya pag sinabi niya na pag dinakip mo si Duterte, dapat dalhin mo sa RTC. Regional Trial Court ng Davao, Regional Trial Court ng Maynila, o kung saan man siya nahuli. Pasay. Sabi ko, ito po ang pinakamalinaw. Wala pong yung pilitan. Di ba? Walang pilitan eh. Kasi kung ano man ang gusto mo, kinikilala mo ba ang ICC o hindi?
Kung hindi mo siya kinikilala, bakit mo siya isa-surrender? Sabi nyo, surrender yung ginawa kay Tatay Digong. Hindi mo pwedeng isurrender ang isang tao sa hindi mo kinikilalang entity. Ngayon, kung kinikilala mo naman yung ICC, bakit hindi mo sinunod yung sinasabi ng ICC? Nadalhin siya sa local court. Ito na nga mga kabalita. Oh my God, what did I get?